Looney, napatawad na nga ba si Lipcram? At Apex versus Lipcram, posible na nga bang maganap? Pero bago yan, huwag niyong kakalimutang mag-like and subscribe sa video na to para sa marami pang video. Maraming salamat. Hindi nga makakalimutan ni Looney ang hindi pagsibot ni Lipcram sa kanyang liga. At ayon sa rapper ay makakalaban niya dito sa Apex, ngunit hindi nga ito sumipot. Maging hanggang ngayon nga ay humingi pa rin ng tawad si Lipcram kay Looney sa mga battles niya. At tila si Looney nga ay hindi pa rin makakalimot sa nagawa nito. Handang-handa talaga si Apex. Alam mo kung bakit? Usually kasi si Apex usually nagpaparinig yan ng mga rounds niya bago siya bumattle. First time niyang ginawa na hindi siya nagparinig ng mga rounds. At yun, nakita ko nagpagupit, lahat. Handang-handa to. Handang-handa to pag ganito. Biglang wala si Lip. Yun talaga, nalulungkot ako para kay Apex. Dahil yun nga, syempre, ang tagal ng preparation nila eh. Hindi naman to 1 month prep yung battle nila eh. Ang tagal na nito na kasi. Tagal na nila may beef. Baga, Nireview pa nga yan ng hindi ko alam eh, MC, sayang diba? Talaga eh. Nireview pa yan. Flick G, nireview niya yan kung ano Oo, yung parang may mga nakita labasan ng laban ni Lipcram tsaka Apex. Si Flick G, meron siyang reaction yan eh. Kung ano yung pwedeng maging kalabasan ng Kaya laban. hindi ko maintindihan kung ano yung ano talaga eh. Hindi mo pwedeng gawing excuse kung wala kang enough time mag-prepare. Binalik ba yung nagsasagutan eh. Kuya Lons, binalik ba yung dinown nyo kay Lip? Binalik na niya, binalik niya. Hindi naman yun yung issue eh. Hindi naman yun ang issue. Napakaliit na pera nun. Napakaliit na pera nun, tol. Ang, kumbaga, kung ano lang, siyempre yung mga tao yun lagi itong ituturo Inaasahan. yung issue eh. Pero hindi yun ang Yung punto. big deal. Tama. Hindi yun yung big deal. Ano ba naman yan, di ba? Kumbaga, kung magyayabang ka na binayaran mo na, hindi mo kailangan ipagyabang yun eh, iutang mo yun eh. Hindi mo kailangan Pangalawa, binayaran mo lang sa TF mo. Paano yung TF ni Apex? Hindi mo binayaran yun ah. Paano yung sinulat ni Apex? Yung umano siya, sumipot siya. Binayaran mo ba? Binayaran mo ba yung mga kinancel na gig ng tao para gawin tong battle na to? Tama. Diba? Ay, talagang malaking sayang sa battery nila. Tsaka nakakainis doon, ang dami-dami sinasabi. Tapos nung araw mismo ng finals, meron siyang gig. Isipin mo, nag-book siya ng gig. Si Lipcram sinasabi ko may poster yes, siya, may gig siya ng same day. Tapos sasabihin niya, ganito, pinaghahanap daw siya ng kung sino-sino. Huwag mo akong bilugin. At saka sa lahat ng mga mangungunsinti dyan kay Lipcram, lumayo-layo na kayo sa akin. Huwag na kayong wala akong pakialam kung kahit sa kampo kayo, kung kukonsintihin niyo yung tao na yan. Kihikis na kayo. Speaking of Lipcram, gusto ko lang sana tanong, boys. Oh. Ano ba talaga, briefly na lang bago natin panoorin. Ano ba naging, niyo dyan ni Lipcram? Parang alam ko lang kasi, ang context lang na alam ko, parang may hindi ba siya na-attenda na battle. Pero Ox na ba kayo niyan? Okay naman, humingi na siya ng paumanhin ulit for the second time. Kumaga nag-ano na siya. Pero ang hirap din kasi nung humingi siya ng sorry ulit for the second time. Hindi ko na rin alam yung sasabihin kasi parang... Tapos naman na. Napatawad mo na ba siya noong una? Oo, nung una. Tapos biglang ganito. So, ako parang... Wala, nilike ko lang yung niya. Hindi ko na alam yung sasabihin kasi parang... Ano pang sasabihin ko? Napatawad na kita nung una eh. Medyo kasi, yung nangyari kasi sa kanila parang nag-ugat sa kanila ni Apex eh. Hindi ako sigurado kung ano talaga yung punot dulo. Pero magbabattle sila dapat Ni Apex. Pero hindi ko alam kung punot dulo ng bad blood nila sa isa't isa. Hindi ko alam kung may bad blood ba to begin with. Sa dami kasi ng sinusundan natin na story arc sa Flip Top, diba? Kumbaga, may kanya-kanyang kwento. Minsan nakakalito na rin eh. Minsan di mo na rin alam kung ano yung may totoo bang, may bahid ng katotohanan o hindi. May katotohanan ba? Tsaka minsan nalilito ka na rin dahil sa dami ng rivalry, nagkakapalit-palitan na rin na parang, sino ba talaga rival ni Apex? Si Sinyo ba? So biglang si Lipcram na naman. Tapos di ba parang nagpapalit-palit. So minsan, depende na lang kung anong era ng
rapper yung sinusubaybayan mo, doon mo siya may kilala, di ba? Lalo na pag yung rapper ang tagal na sa eksena, di ba? Ang dami ng facets ng ano niya. So yun nga, balik tayo doon. Dapat magbabattle sila sa sunugan. Tapos, ang kumalat, di ba, sabi niya na nakatulog daw siya. Hindi daw siya nakapunta. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Eh, yun din sinasabi niya sa battle na napanood ko mula sa kanya. Oh, hindi, joke lang yun. Kumbaga, naging joke yun na ano. Pero hindi eh. May gig din, may ano siya nun, may gig din ng araw na yun na nakita na nandun siya sa gig na yun eh. Same day. Tapos, hindi talaga siya pumunta. Pero nagsabi siya sa akin nun na hindi daw siya pupunta. Na hindi ko na sasabihin dahil ayoko siyang i-expose. Okay. Ayaw siya Shout out expose. Lipgram. Baga, may foul shit na lang siguro parang ganun. Hindi naman In a foul. way. Basta trouble daw siya. In trouble siya. Kaya hindi daw siya makapunta. So iniisip ko, bakit meron ka ng down payment, ikaw pa humingi ng down eh. Kumbaga minadali mo pa ako na makuha yung down payment eh. So, hindi ka pala pupunta, di ba? So, dapat sinabi mo na lang na kailangan mo ng pera. Papairamin naman ito ng pera kung may trouble ka pala eh. Kaso yung dating kasi parang ginawa niya yun to spite Apex at my expense eh, sa event ko eh. Na parang, ano ba yun? Sinabotahe mo si Apex? Parang wasted effort on part of Apex. Oh, kasi sa akin parang ikaw yung lumapit na gusto mong bumatil eh. Sa sunugan din naman ako yung lumapit sa iyo eh. Kasi ikaw yung humingi nung down payment eh. So hindi ko mag-gets eh. So hindi ka nakapunta, 'di ba? Ganun. Yan, sorry ka. Feeling niya, siguro nung time na yun, feeling niya pinagkakaisahan daw siya. Parang natalo siya kay Zaki. Diba? Parang hindi niya gusto yung pagkatalo. Yung naging resulta ng judging ba? Ganun. Yun, doon siya una yatang naging nagalit. Tapos, yun, doon na nagsimula yun. Pero yun, nagkausap kami doon sa tent. Actually, ako yung unang lumapit sa kanya. Sabi ko sa kanya, good luck, nagulat siya. Sabi ko, good luck. Mabait ka na ba? Sabi ko. Sabi ko sa kanya, good luck. Kumbaga sa'yo, water under the bridge na yung mga nangyari. Oo, kasi ano bang hindi nagkakamali, di ba? Kumbaga, lahat naman tayo giging tangay. Di ba? May paminsan-minsan na hindi natin alam kung yung mga choices natin hindi lang iba yung nahaharm. Mismo ikaw, nahaharm ka mismo na sige, ganito ka, o ganyan ka. Pero sino bang mas nahirapan? Hindi naman kami. Tsaka yung ganun. Ano siya, mistake na nakakaliit ng mundo eh. Oo, nakakaliit nga siya ng mundo. Kumbaga, wala naman kaming against sa'yo. Kumbaga, ano ito eh, resulta ng actions mo ito eh. pero yun, nagkausap kami. Tapos yun. Hingi siya, sorry. Humingi siya Nakita ko lang yung sorry. clip. Yun lang, ang napanood ko lang dito, specific reel. Sinerata ni Lipgram yun. Dumadaan kasi sa feed ko kahit pa paano. Pero yun nga, bilib din ako dahil pakumbaba pa rin siya kahit na alam niyang pangalawang beses magmumukha na siyang tanga. Di ba? Kasi ibang humility din yun na parang ano. So yun. Kumbaga nagda-double down siya sa pagpapakumbaba niya. And that's good na lang siguro. Ano lang din naman eh. Parang, ano ba yung linya ni Ron? Marunong magpatawad pero di nakakalimot. At Apex posible na nga makalaban si Lipgram ayon sa interview ni Looney. Nung nakaraan, na-review ko yung laban ni Lipgram tsaka ni Katana. Alam ko, napanood ko rin ito nung live eh, na parang may call out si Lipgram sa'yo na sabi niya, pag hiningi ka daw niya, mapapabalik ka niya sa flip top. Anong masasabi mo dun sa ano na yun? Sinabi ni Lipgram. Hindi, joke. Hindi, paano ba yun? Ganun ba siya kalakas kay Arik, no? Kaya niya, pag ni-request niya, mapapabalik. Siguro, ginawa ni Lipgram yun, parang pangkuha ng ng reaction na linya rin. Tama. Doon sa laban nila. Total, oo nga, katulad nung sinabi ni sa akin na madaling makakuha ng reaction pag nagbabanggit ka ng pangalan. Pero ano rin eh. Kumbaga parang pinipredict ni Lipgram siguro na kung or yun yung gusto niyang palabasin na
kung gustong bumalik sa ano, kailangan mo siyang labanan. Parang ganun yung ano niya, yung context ng gusto niya sabihin niya. Na more than, sa akin, mas yun ang sumisigaw eh. More than sinasabi niya na mas may otoridad siya kay Arik magsabi. Mas naiisip ko na parang, iniisip niya na pabor kay Arik yun. Kaya pag siya yung ano. Siguro kung ano, si Arik yung magsabi. Biglang mag-message sa akin si Arik na gano'n. Hindi ko talaga matatanggihan. Nagkausap na ba kayo ni Arik ng ano, ng seryosohan o hindi pa? Parang hindi pa eh. Wala talagang timing din eh. Kasi ayoko naman din parang bigla lang siyang kausapin sa event na kung saan siya busy. Siguro ano, basketball. Kayo mga tol, ano masasabi nyo? Paki-comment below naman mga opinion nyo. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para sa maraming video. Maraming salamat!